and welcome to another weekly vlog. Trying to recover pa rin. Buksan muna natin ng aircon kasi sobrang init. Grabe. Pumunta pa ako sa apartment namin bago ako pumunta dito and parang ang dumi nung lahat ng meron dun. Oh, what's this? Parang may ginagawa, may construction dito sa area. Look. Parang may construction dito sa area na ayan. Anyway, for this weekend, ako ay mag-aaral at ako ay magtatrabaho. So, work/study session tayo this weekend because I have a lot of pending and maaga akong uuwi ng Manila ng Sunday because I need to meal prep for the week para sa aking food dahil dapat healthy living and at the same time, active lifestyle. Okay. This one and then okay. Parang similar siya here. Ito na lang gamitin natin. I got my refills na. Ito, binibili ko to dun sa may baba ng apartment unit namin. So, dun ko usually binibili tong mga refills kasi hindi masarap yung tubig dito. I swear. So, to be safe, ito na lang tayo. Refills and it's cheaper because usually itong 6 liters na to, 15 pesos lang yan kapag ni-refill mo. And ito yung ubusin natin. Hi! Ito yung dinner ko. Pinabaon sa akin ng parents ko. Dahil munggo to. Munggo and white rice. Rice. Amuyin ko lang baka mamaya. Yeah, okay pa. So, i-ref ko lang to para for later. Tapos may malunggay yan, no? Kita naman. Tapos yung kanina kong binili sa labas na malunggay, cheese pandesal. Malutong na malutong. Okay. Nalasahan ko na yung cheese. Sarap. Sorry. I have 4 extra pa dito. Tapos sabi ko sa kanya, piliin niya yung mga malulutong talaga. Ayun, malulutong. I like that. Malulutong na lagyan natin dito ng chocolate . After cleaning, I usually fold my clean clothes para tomorrow wala na akong ibang gagawin and chillin' like a villain na lang ako. So this is on fast forward mode. So, yan.
I think I fixed most of it. Ayos na dito yung area ko. And then yun, yung mga iba kong stuff. And here, I brought my book that I borrowed from my boyfriend. Yun yung i-review ko. And later, mag-work pero magluluto lang ako saglit. This one's whole wheat. Prepare. Some of the ingredients that we have. Water lang. Nabili ko. And they've been looking for the best pesto sauce sana na ready to eat, and ko alam kung masarap ba ito. Let's try na lang. Siguro masarap to pag may shrimp. Next time. Pag masarap siya. Then this one, ititira ko for tomorrow. Since marami pa siya. Or sa baon ko sa office. And then lagyan natin. It's creamy. And masarap siya.
Mas masarap yung drink kapag talaga may vanilla ice cream. Sarap, super. At 7 p.m. and nilabas ko na lahat ng dapat kong gamitin for studying. Ayan. Oh, wow, may nagbebenta ng balot ah. Usually kasi vendors hindi allowed dito sa loob. I'm gonna give you a quick story time of what happened to me during the Holy Week break. I don't know if I'll be uploading this during the break or baka weekday na. I'm having a normal day nung Thursday. So, I have like regular bowel movement naman. I'm feeling okay. I'm not feeling dizzy. Basta, okay yung araw ko na yun. Okay siya altogether. And then, I slept around 4:30 p.m. ganyan. Kasi hindi ako sanay na natutulog ng tanghali eh, di ba? Pero every weekend, kapag may time matutulog ka. So, natulog ako. Habang natutulog ako, middle of my sleep, biglang may ramdaman akong severe pain sa abdomen area. Sobrang sakit na dumadaloy na dito sa may braso, sa balikat, sa buong kalamnan, sa buong paa yung sakit. Super painful siya. So, nag-CR ako, nag-try ako mag-CR kasi iniisip ko baka nababanyo. Pero super sakit until na sinisigawan ko na yung kapatid ko na tulungan ako ganyan. Nung una hindi pa siya naniniwala pero sobrang na talagang sakit. And then, sabi ng kapatid ko, nawala na raw ako ng malay. So, nilabas nila ako dun sa hinihigaan ko. Tapos, tinakbo na nila ako sa ospital that time. Parang tumatakbo na lang sa isip ko, kailangan maisugod ako sa malapit na ospital. Wala na akong pake kung sinong doktor or saan, basta kung anong malapit. Kasi during Holy Week break, mahirap talaga. Ang mahirap pa doon, yung father ko ay wala sa bahay namin. My grandmother is bedridden, so most of the time, attention ng family ko sa lola ko talaga nakatuon. Kasi nga bedridden na siya. Ngayon, dumagdag pa ako, parang ganon. Dumagdag na ako. E di, yun nga, I'm gonna try to insert some of the clips here. Kasi hindi na rin ako nakapagkuha ng photo. And yung kapatid ko, hindi siya yung tipo ng millennial na, my brother is so old-fashioned. Lately niya nang nalaman yung Grab, GCash. Actually, yung Grab, di pa nga siya masyadong marunong eh.
He's younger than me, pero super old school niya, super old fashion niya. So, siya ang kasama ko. Yung mother ko, naiwan siya sa lola ko. Ngayon, we have a relative near ng bahay namin sa Pasig. Parang 2 blocks away from our house, meron kami dong relative. Tuwing Semana Santa, meron silang tradition that they do visita iglesia, nagdadasal sila, pupunta sila sa mga grotto. May mga ganun talaga sila tradition. Alam ko naman yon. Pupunta daw doon ng nanay ko, walang tao. So, mas nahirapan kami kasi yung relative namin na yon nasa medical field sila. So, some of them are working in big hospitals. So, mas madali ako ma-admit. Pero that time, sabi ko na lang, isugod na lang nila ako sa hospital kasi I passed out, and then yung katawan ko nga hindi ko na maramdaman. Nawalan daw ako ng malay pero hindi ko na maalala. Ang memory ko na lang I feel like nakakadilat ako pero super kong unconscious. Parang hindi ko na maintindihan anong mararamdaman ko that time pero super lang yung painful. So yun, pagdating din sa hospital, may mga similar cases din na katulad ko na severe abdominal pain. Yung iba, sinesweruhan na, ganyan. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, huwag na tayong lumipat ng ospital. My brother works sa AFP, sa may V Luna specifically. So, mas madali for us na maka-ask ng help. Pero ang layo nun sa amin. Ang layo nun. Malayo siya sa amin. So, sabi ko, okay na dito. And then, kinuha na ako ng dugo. Buti covered naman ako, but I have to pay yung consultation dun sa IM. Ganyan. Yun, because I have health card. Tapos, parang latang-lata ako na hindi ko siya, basta hindi ko maramdaman yung buong kalamdaman ko. And ang findings nung initial nung doctor, kasi I still need to go through laboratories and ultrasound. So, iniisip nila baka daw buntis or ang tawag dito, ulcer, blah, blah, blah. Pero, dahil nga, in-ECG rin ako, by the way. Kinunan ako daw, ECG. Tapos, nagkaroon ako swero. That's why may mga, ano mo yan, pasa-pasa pa dito, tas dito, sa braso ko. Kasi nga, kailangan nila i-inject na yung gamot para mas mabilis. In-inject nila yung gamot. Pero, grabe, hindi pa rin nagsasubside yung sakit. Nag-range pa rin sa 7-8 yung sakit. So, tinatry kong lumakad-lakad. Because, I don't wanna go home na may kirot pa rin. Kasi nga, magiging mahirap kapag nasa bahay ako. Because, my family will also tend to my bedridden grandmother. So, dagdag nga talaga ako sa iisipin nila. Tapos, wala pa yung tatay ko. Tapos, parang, sabi ng tatay ko, wala pa siyang 1 hour dun sa family reunion. Wala pa siya, parang 30 minutes, paupo pa lang siya. Tumawag na agad yung kapatid ko na sinugod ka ako sa ospital, so kailangan niya na agad umuwi. So yun, dumiretso na sila sa ospital. Tapos, ang naging findings ng doktor as acid peptic disease. But that's just initial kasi wala pa akong laboratory. So, negative naman ang lahat ng results ko. PT, lahat na na-rule out na nila, ganyan. So, ang next ka na lang step is magpa-ultrasound. So, na-discharge ako and then, binigyan nila ako ng gamot na I need to take for 14 days. Gosh, sobrang mahal ng gamot. Super mahal ng gamot. So, my brother will try to secure parang some of those dun sa doctor na kakilala niya, dun sa pharmacy malapit sa kanila kasi baka mas mura. Pero it's so expensive. I guess parang 150 siya and I have to take it before breakfast. Ito, ang side effect niya sa akin, lagi akong inaantok. Basta pag inom ko noon, after 30 minutes, I'll eat my breakfast na, wala na, antok na ako. Like, tapos sunod na naman nun, mga tanghali. Antokin ako, basta that's the side effect of the medication. Nakakaantok talaga. But it's not the findings na final. Because I need to go through nga the ultrasound test pa. Kasi malay mo, may bato sa gallbladder, mga ganyan-ganyan. So yun, hindi ako natatakot kasi sa mga test na ganyan eh. Pero I'd rather na ipa-check up ko na para malaman ko kasi ako yung ganun tipo ng tao, gusto ko nang malaman. But ito na yung parang realization ko from that event. So, nung medyo nagsasubside na yung sakit ng the following day, tapos nakauwi na ako sa bahay, parang tumatakbo na sa isip ko, ito sa family namin, ako ang pinakamahilig mag-exercise at magprutas at gulay.
dapat, I make sure na ganun yung ano ko, yung food intake ko. I also eat brown rice. So, parang iniisip ko, ano ba nangyari? So, baka daw stress, ganyan, kulang sa tulog, blah, blah, blah. Eto pa! Hindi ako mahilig magkape. May mga tao kasi, di ba, everyday talaga nagkakape. Ako hindi. Hindi ako everyday nagkakape. Pag lang nagustuhan ng panlasa ko magkape, yun. Or, kahit pag antok na ako. Actually, nasa law school nga ako. Ako lang ata hindi talaga mag-order ng kape. Unless talaga wala talaga akong tulog, doon lang ako magkakape. So yun, pagkakape daw, maanghang. Hindi rin ako kumakain ng maanghang. Ang pinakamaanghang na kinakain ko yung ramen na gin ramen, mild pa. Hindi ako kumakain ng maanghang. Pero guilty ako sa sweets tsaka sa maalat. That guilty ako. Tapos, ayun, sabi ko sa self ko, I think I really need to do regular exercise. Tapos, super healthy lifestyle. Sabi ko, ayoko nang mamili sa ayoko nang mamili sa mga grocery. Gusto ko na lang talaga sa palengke, yung mga prutas, ganyan. Kasi baka mas fresh pag doon, kesa kapag sa groceries. Tapos, sabi ko sa sarili ko, I'll go to healthy options. A lot of my money I would spend sa healthy options. Ganun na naiisip ko. Parang, bigla akong natakot. So, tapos parang I was messaging my friend. Sabi ko sa kanya, girl, sobra kong takot. I'm so scared kasi di ko na naintindihan yung nangyayari. Parang I just wanna feel okay kasi the pain, super severe pain. Grabe, sabi ko kung ganito yung panganganak, ang sakit, grabe. But kasi if you're getting pregnant, di ba parang expected mo na? Yung kasi all of a sudden, bigla na lang, sumakit yung buong katawan ko, tapos severe abdominal pain. Ang hirap niya. Hindi ako nagsuka. Hindi rin ako nilalagnat. That's why it's so surprising kasi it could be incidental. But then, hindi ka naman magkakaroon ng ganong pain kung walang something sa organs mo, ganyan. So, I was really scared. I was super scared that time. Sinisip ko pa, baka may dengue, blah, blah, blah. Tinitignan ko. May mga insect bites kasi ako eh. Pero hindi ko akalain talaga na aabot ako sa ganon na point. And sabi ko nga, I just wanna have an active lifestyle and to eat healthy food. Ito pa, super hilig ko sa tubig. Ako hindi po ng tao talaga lahat talaga ng ways to stay healthy gagawin ko. Ganun ako ever since. Kasi nga, stressful na akong sa work eh. Workaholic kasi ako eh. Kaya it's so surprising to me. Sabi ko, hindi pa pala enough yung mga pinagagagawa ko ngayon. I need to level up pa pala. So now, I've set all my alarms na kailangan ganito yung tulog ko. Tulog na yung gising, yung body clock inaayos. Yeah, that's what I'm trying to do now. Yun lang. I'll be ending the vlog here. Please take good care of yourself. Shock pa rin ako ngayon sa nangyari, but ayoko pa uwiin ng parents ko. But sabi ko, kailangan kong I need to go back because I have a lot of pending things. Work, school, dami. Mga consultancy, side hustle on the side na ginagawa ko. Ang dami kong ginagawa. That's why I'm trying to go back to my routine. Kasi nga, nandami nang nasayang na araw. Feeling ko sa nangyari sa akin. Yun lang, guys. Stay safe. Thank you guys for watching the video. Please don't forget to like and subscribe. Bye!